Guys, may ituturo ako sa inyo na gamit ko yung aking traktor. Ayan. Hindi na kailangan na hindi na natin kailangan na magkuha ng mga dahon, kundi gagamitin lang natin ito para pulbusin yung dahon. So tara guys, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo. So ganito ang ginagawa ko guys kapag taglagas na, ay binabalik-balikan ko lang yung mga dahon. Siguro mga 3 beses ko lang na balikan yan. So habang binoblower ko, kinakat ko yung ibang mga dahon kanyan, iipunin naman niya dun sa side. So siguro mga 3-4 na balik, mapupulbos na talaga yan eh. So hindi ko na kailangan ng pang pa ng dahon, pang kolekta pa ng dahon pag ganito na taglagas dito sa amin. Ayan oh. Ginaganyan ko lang, binabalik-balikan ko lang. Talagang mapupulbos siya. At yun din ang kagandahan noon, pag napulbos na yan, parang fertilizer na rin sa sa damo. Para sa spring, medyo mas maganda yung tubo ng damo. Ayan. Malakas kasi itong yung tractor na to dahil meron siyang 3 blade dun sa baba. Tapos kailangan medyo mabilis yung hindi naman mabilis masyado, pero nandoon sa optimal na speed ng mga blades. Kaya talagang napupulbos niya talaga yung mga dahon. Dati nire-rake ko pa talaga ito nung wala pa itong tractor ko. So napakalaking tulong para dun sa mga merong ganito o kaya nagbabalak na bumili. Maganda yung ganitong kalaking traktor. Hindi naman siya masyadong malaki, pero tama-tama pagka marami kayong mga dahon dyan sa paligid nyo. Ayan, hindi na kailangan ng leaf catcher o kaya vacuum. Hindi mo na kailangan na i-blower yan tapos iipunin at itatapon din sa basurahan. So ito ginagamit ko pagka malapit na yung maubos yung mga dahon, preparation para sa winter. So yun lang guys, para dun sa mga kaibigan natin na gusto magkaroon din ng ganito, at meron akong tip na naibahagi sa inyo.
At para naman sa diyan sa mga sasakyan diyan na namumroblema dahil napupudpod yung mga gulong ng uneven, ay pwedeng ang problema niyan ay yung shock absorber o kaya yung wheel alignment. So ipa-check nyo sa inyong mga kaibigang mekaniko o kaya dalhin nyo sa kasa talaga. Kasi yung sasakyan ko, ang ganda ng takbo. Grabe yung ano niya, yung steady talaga yung ano niya, yung takbo niya. Kasi pinagawa ko ito sa kasa, pina-oil change, pina-align ko yung gulong, Ang tapos pina-check ko presyo niya, yung shock absorber. So nagpalit ako 231 ng yung shock yung absorber. parts. Yung labor niya 143. Yung four-wheel alignment 127.96 yung total, yung labor. So mura lang siya. Tapos yung replacement ng oil at saka filter 63.98 oh. Napinalakaw mo kita. Mas mura siya oh. Pero nagyari na rin. Oh, Sa gasong. 63.98 replace engine oil. Tapos yung labor 63. So umabot ng 123. Kaya ito guys, pinakasa ko yung replacement ng ano ko, ng Nissan Titan para sa shock absorber niya doon sa right side. And then pina wheel alignment ko at saka pina change oil, ganun din yung filter. Umabot lang siya ng ano guys, ng 440.74. Okay, 699.68. Tapos nakahingi tayo ng discount, kaya 440 na lang, $440 na lang yung binayaran natin. So iba talaga pagka ano guys, pagka meron kayo nararamdaman doon sa pag tumatakbo kayo, para bang nag-i-slide siya o kaya hindi, pagka nalubak, yung mafe-feel mo na umuuga yung ano, yung sasakyan, ipa-check nyo yung alignment niya at saka ipa-check nyo baka meron nang nagli-leak ng mga shock absorber, kasi yun yung dahilan kaya napupudpud yung gulong. Kaya para sa mga nandito sa Canada, based on my experience, maganda talaga ano nyo doon sa kasa kung saan nyo nabili yung sasakyan. Ito Nissan 2015, ngayon lang ako nagpalit ng shock absorber, pero napudpud yung gulong dahil hindi ko siya ipina-align kaagad. So see you next time guys. Salamat sa pag-subscribe at katama sa tayo, Marwin Tamayo, ang inyong kapatid, palaging nagmamahal.